Hindi yun busy. Hindi ka lang nun gusto. Walang taong busy kapag ikaw ang gusto. Isa ito sa common mistakes and common lesson na tinuturo ng mga love gurus pagdating sa relationship. And this is your lifestyle coach Mark. Pag-usapan natin kung bakit or paano dapat tinitignan ng couple ang oras or pagbibigay ng oras sa isa't isa. This is your lifestyle coach Mark. Let's do this. Alam mo, red flag sa akin yan kapag sinasabi nila na, sorry, hindi ako nakapag-reply kasi busy ako. Sa totoo lang, ano ba naman yung 5 seconds na pwede mo akong i-message if hindi ka makakapag-reply, or 5 seconds para magsabi ng good morning, kamusta ka, anong ginagawa mo? It wouldn't take too much of your time. Hindi lang naman kasi time yung factor ng kung bakit hindi ka niya ma-message at that time. Kailangan niyang mag-concentrate doon sa bagay na ginagawa niya that it actually takes it off their minds. Hindi lang yon, pati yung pag-i-enjoy ng tao doon sa ginagawa niya, kaya hindi na nila kayo ma-update. Now, aren't you both adult enough para maintindihan yung ganung bagay? Kasi kung hindi pa, wag muna kayong mag-long-term relationship. Diba? Kilalanin nyo muna yung isa't isa dahil nga hindi naman kayo forever mananatili dyan sa honeymoon stage, which is people who put their best foot forward para gustuhin sila nung mga nililigawan nila. Yung mga trip na trip gawan ng senaryo ng mga ganitong klaseng influencer is yung honeymoon stage na kung saan todo atensyon yung binibigay mo doon sa partner mo, gustong gusto mo silang makita, you are very fond of them. Heck, the sex is always great, but they never took in consideration what happens after mag-die or mamatay yung pakiramdam ng pagiging nasa loob ng honeymoon stage. Unti-unti nang gagapang yung realidad at unti-unti na rin kayong magkakaroon ng feelings, emotions, realizations na taliwas doon sa naunang naramdaman nyo nung nasa honeymoon stage pa lang kayo. Ano yung isa sa mga example nung sinasabi kong kaakibat ng realidad na yon? Novelty. Isa sa pinaka-dina-downplay ng mag-partner yung idea that they both need novelty in their life. Now, yung discussion about the feelings na nagbabago after nyong mawala sa honeymoon stage, that's going to be for a different discussion. Para mag-update, ang sakit kasi sa pakiramdam kapag nag-aantay ka tapos ang ending, nag-aantay ka pala sa wala. Alam mo yung parang bata na bakit ka maghihintay doon sa partner mo na mag-text, gayong alam mo naman yung mga posibilidad ng kung ano yung posibleng ginagawa niya. Like for example, trabaho. 'Di ba? Kung hindi man trabaho, may ibang role yan. Baka naman naglalaro, nagpapahinga, may binabasa. May ibang kailangan kausapin at may kailangan ibang asikasuhin bukod sa fragile na feelings mo. Nag-aantay ka ng 24 to 48 hours para sa reply na hindi naman mangyayari. Before the advent of cellphones, yung mga lolo natin used to communicate via snail mail. And hindi lang 24 to 48 hours yung difference ng pag-uusap nila. 'Di ba? But they managed to make it through without that kind of anxiety and that kind of technology. Ngayon, bakit? Kasi alam nila sa mga buhay nila, may iba't iba silang role na kailangan gampanan. Hindi lang siya jowa, kapatid din siya, trabahador din siya, kaibigan din siya, 'di ba? At kung ano-ano pang different roles yung kailangan niyang gampanan. And back in the days, naiintindihan ng mga partners yun.
Ngayon na nagkaroon tayo ng means to actually always keep a check on our partners, we demand yung ganong klaseng activities, which is hindi naman natin nare-realize that it's very tiring. Yung security ng individual, 'di ba? Pinunta na sa ibang tao instead na sila yung mag-take care nung ganong klaseng emotions. Gusto ko pa sana magpatuloy pero umuulan na. This is your lifestyle coach Mark. You could book a free clarity session so that we could check if we could work things out towards our goal. Have a good day.